Ang bango ng bibingka ay napalitan ng pait ng pagtataksil. Sa isang gabi ang perang pinagpaguran ni Isa sa mainit na hurno ay naging puhunan ng asawa para sa ibang babae. Sa gitna ng karangyaan ng kanyang kalaguyo, iniwan si Isa sa dilim ng kanilang tahanan. Isang lihim ang mabubunyag, isang pamilya ang mawawasak. Kaya mo bang patawarin ang taong nagnakaw na ng iyong pera, nagnakaw pa ng iyong dangal? Ito ang simula ng kanyang pagbangon. Sino ba ang tangang hindi maniniwala? Basta sinabi kong kailangan ko para sa seminar sa Maynila, ibibigay niya sa akin kahit ang huling sentimong kinita niya sa pagtitinda ng bibingka. Ganoon siya katanga. Amaryllis, huwag kang mag-alala honey. Ang perang kikitain niya sa darating na pista ang gagamitin nating down payment para sa bago mong spa. Ang boses na yon ni Crisanto, ang boses na dati ay nagbibigay ng kapanatagan kay Isa, ay tila isang malamig na kutsilyong dahan-dahang bumaon sa kanyang likuran. Tumigil ang mundo sa paligid ni Isa. Ang bawat salita ay malinaw, bawat halakhak ni Santo sa kabilang linya ng telepono ay tila lason na humahalo sa hangin ng kanilang munting kusina. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Isa ay natatakpan pa ng maputing harina. Ang kanyang mga braso ay nangangalay. Nananakit ang bawat kalamnan dahil sa magdamag na pagmamasa ng kwarta para sa ensaymada. Ang init mula sa pugon na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na makakaipon siya ng sapat para sa kinabukasan ng kanyang asawa. Ngayon ay tila impyernong lalamon sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang binitiwan ni Yisa ang hawak niyang tray. Walang tunog ng pagbagsak, kundi ang mabigat na katahimikan ng isang pusong nagsisimulang mabasag. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, at ang butil-butil na pawis sa kanyang noo ay humahalo sa luhang hindi niya namalayang pumatak na pala. Tumingin siya sa kanyang mga palad, ang mga palad na naging magaspang at may mga bakas ng paso dahil sa paglilingkod sa isang lalaking ang turing pala sa kanya ay isang kasangkapang mapagkukunan ng pera. Ang meriendang inihanda niya para kay Santo, isang mainit na kape at bagong hurnong bibingka na puno ng pagmamahal, ay nanatiling nakapatong sa mesa. Unti-unting lumalamig, katulad ng pag-ibig na binuo niya sa loob ng maraming taon. Naalala ni Isa kung paano siya nagtitipid, kung paano niya tinitiis na hindi bumili ng bagong tsinelas para lang may maidagdag sa ipon ni Santo para sa sinasabi nitong pangarap na maging head teacher. Ngunit ang pangarap pa lang yon ay may ibang pangalan, at ang pangalang yon ay hindi Isabelina. Parang naging malabo ang paningin ni Isa habang nakatingin sa dingding kung saan nakasabit ang kanilang larawan noong kasal. Ang ngiti ni Santo sa larawang iyon ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing puyat sa harap ng pugon, at ang bawat barya na maingat niyang itinabi, lahat ng iyon ay gagamitin lang pala para sa karangyaan ng ibang babae. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang pumasok sa silid at itapon ang lahat ng harina sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Ang sakit ay hindi na lang emosyonal. Ito ay pisikal na kirot na gumagapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa bawat hibla ng kanyang buhay. Nanlalamig ang kanyang mga kalamnan sa gitna ng nagbabagang init ng kusina. Bumalik sa kanyang pandinig ang boses ni Santo. Ang malambing na tono nito kapag kausap ang babaeng nagngangalang Amaryllis. Ibang-iba sa malamig at madalas ay iritableng boses na ibinibigay nito sa kanya sa tuwing siya ay pagod. Sa isang iglap, ang bahay na itinuring niyang santuwaryo ay naging isang kulungan ng mga lihim at panlilinlang. Nilingon ni Isa ang pugon na patuloy sa paglalabas ng init. Ang amoy ng tinapay na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon ay amoy ng kanyang pagkatalo. Sa gitna ng dilim ng madaling araw, habang ang buong Iloilo ay natutulog pa,
Isang babae ang nakatayo sa isang maliit na kusina. Mag-isa, durog, at walang kalaban-laban sa tindi ng katotohanan. Paano nga ba naging ganito? Paano naging puhunan ng pagtataksil ang mga pawis na idinilig niya sa lupang akala niya ay kanilang pag-ibig? Hanggang kailan siya magiging bulag para sa isang lalaking ang tanging tingin sa kanya ay isang makinang tagagawa ng pera? Nanatiling nakatayo si Isa sa gitna ng kusina, ang tanging naririnig na lang niya ay ang sarili niyang mabigat na paghinga at ang mahinang bulong ng hangin sa labas. Hindi siya gumagalaw, tila isang rebultong gawa sa harina at luhang natuyo na sa init. Ang dumi mo naman tingnan, Isa. Hindi ba napapagod ang asawa mo na makita kang laging puno ng harina at amoy usok? If I were you, baka iniwan ko na ang sarili ko sa harap ng salamin. Ang boses na yon ay matinis, puno ng mapang-aping tamis, na tila asukal na may halong lason. Napatingin si Isa sa babaeng nakatayo sa tapat ng kanyang munting tindahan, si Amaryllis. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestido na kulay rosas. Ang buhok ay maayos na nakastyle at ang bawat kuko ay may matingkad na pintura. Ibang-iba sa hitsura ni Isa na ang tanging palamuti sa katawan ay ang kanyang lumang apron na punong-puno ng mantsa ng itlog at harina. Nararamdaman ni Isa ang bigat sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Amaryllis ay hindi lang basta puna. Bawat kataga ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya kung gaano na siya napabayaan ng sarili dahil sa pag-aalaga sa pamilya. Gustong sumagot ni Isa, gustong bumuka ng kanyang bibig para ipagtanggol ang kanyang dangal, pero ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong abo. Oh, hi! You must be Isa. Santo mentioned na ikaw ang best baker dito sa Iloilo. Kaya pala, well, you look exactly like your bakery. Traditional, old-fashioned, at medyo sunog. Pagpapatuloy ni Amaryllis habang tinitingnan ang kanyang sariling mga daliri. Humalakhak siya ng mahina, isang tunog na tila pagkiskis ng matalim na bakal sa pandinig ni Isa. Yumuko si Isa, pilit na iniaayos ang mga ensaymada sa tray. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay buong husay na humuhubog ng tinapay, ngayon ay tila nawalan ng lakas. Ang bawat galaw niya ay pinagmamasdan ng mapanuring mga mata ni Amaryllis. Ang bango ng bagoong hurnong tinapay na dati ay nagbibigay sa kanya ng dangal. Ngayon ay tila naging amoy ng kahirapan sa harap ng pabango ng babaeng ito na amoy mamahaling bulaklak. Bumili ka ba ng tinapay o pumunta ka rito para lang mang-insulto? Sa wakas ay naisatinig ni Isa, bagamat mahina at nanginginig ang boses. Easy, Isa. I'm just being honest. Friendship advice lang naman, wika ni Amaryllis habang lumalapit sa counter. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng tunog na tila nagmamarka ng kanyang teritoryo sa loob ng maliit na mundo ni Isa. By the way, I heard Santo is working so hard for us, Minara. Kawawa naman siya, di ba? A brilliant teacher like him. Tapos pag-uwi niya, ganito ang madaratnan niya. Isang pagod at madungis na asawa. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Isa. Alam niya, alam ni Amaryllis ang bawat kasinungalingan ni Santo dahil sila ang magkasama sa bawat sandaling akala ni Isa ay nagtatrabaho ang kanyang asawa. Ang bawat sentimong pinaghirapan ni Yaisa, ang bawat gabing hindi siya natulog para lang makabenta ng marami, ay naging puhunan para sa kagandahang suot ngayon ni Amaryllis. Sa gitna ng sikat ng araw na tumatama sa pinto ng tindahan, isang kislap ang biglang kumuha ng atensyon ni Yaisa. Sa leeg ni Amaryllis ay nakasabit ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Nanigas ang buong katawan ni Isa. Ang disenyo ng kwintas na iyon ang eksaktong disenyo na nakita niya sa isang maingat na itinagong resibo sa loob ng pitaka ni Santo noong nakaraang linggo. Isang resibo na akala niya ay para sa isang sorpresang regalo para sa kanilang anibersaryo. Ang kwintas na dapat ay simbolo ng pag-ibig sa kanya, ngayon ay nakasuot
sa leeg ng babaeng kumukutya sa kanyang pagkatao. Ang bawat kislap ng ginto ay tila tawa ni Santo na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Pinagtatawanan ang kanyang pagiging tanga at bulag. "Maganda ba, Isa?" tanong ni Amaryllis habang hinahawakan ng pendant. Ang mga mata nito ay puno ng tagumpay at panguuyam. "Regalo ito ng isang taong espesyal," sabi niya. "I deserve only the best." Hindi tulad ng iba na hanggang tingin na lang sa mga luma at kupas na gamit. Hindi na nakasagot si Isa. Ang hangin sa loob ng tindahan ay tila nauubos. Ang mga pader na dati ay saksi sa kanyang mga pangarap, ngayon ay tila guguho na sa kanyang ulunan. Nanatili siyang nakatayo. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng counter hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Paano nagagawang isuot ng isang babae ang nakaw na kaligayahan sa harap mismo ng taong ninakawan nito? Hanggang saan ang hangganan ng kapal ng mukha ng isang taong pumasok sa buhay ng may buhay? Umalis si Amaryllis na may kasamang malakas na halakhak. Iniiwan si Isa sa gitna ng katahimikan ng kanyang durog na puso. Habang pinagmamasdan ni Isa ang papalayong figura ng babae, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Ito na ba ang kabayaran ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ang makita ang sariling pawis at luha na nakasabit sa leeg ng iba habang siya ay nananatiling amoy usok at harina. Ang baog na puno, walang silbi sa gitna ng hardin. Katulad mo, Isabelina, na walang ibinigay sa anak ko kundi ang amoy ng usok at harina. Hanggang kailan ka ba magiging pabigat sa swerte ni Crisanto? Ang mga salitang yon ni Lola Consolacion ay tila mga latay ng tanso na humahagupit sa likuran ni Isa. Nakaupo ang matanda sa pinakapaborito nitong tumba-tumba sa sala, habang si Isa ay nakaluhod sa sahig. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga tuhod habang pinupunasan ang bawat sulok ng kanilang tahanan. Sa bawat kuskus ni Isa, tila kasamang nabubura ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Ito ang realidad ng buhay ni Isa sa loob ng maraming taon. Ang kanyang biyenan na si Consolacion ay isang retiradong kawani ng gobyerno na ang tanging libangan ay ipaalala kay Isa na siya ay anak lamang ng isang hamak na magtitinda sa palengke. Sa paningin ng matanda, isang malaking utang na loob ni Isa na pinakasalan siya ng isang gurong katulad ni Santo. "Inay, ginagawa ko naman po ang lahat. Nagtatrabaho ako gabi-gabi sa pugon para lang makatulong sa mga gastusin natin dito sa bahay." Mahinang sagot ni Isa. Ang kanyang tinig ay tila bulong ng isang taong malapit ng mawalan ng hininga. "Nagtatrabaho? Yan lang ba ang kaya mong ipagmalaki? Ang maging isang kusinera?" Singhal ni Consolacion habang tinitingnan ng may pandidiri ang mga kamay ni Isa na may mga peklat ng paso. Ang kailangan ni Crisanto ay isang asawang marunong magdala ng pangalan ng pamilya Vergara. Isang asawang bibigyan siya ng tagapagmana, hindi isang babaeng laging mukhang basahan pag uwi niya. Tumigil ang kamay ni Isa sa pagpupunas. Ang sakit ng kawalan ng anak ay isang bukas na sugat sa kanyang puso na paulit-ulit na nilalagyan ng asin ni Consolacion. Hindi alam ng matanda o marahil ay ayaw lang nitong malaman na ang lahat ng kinikita ni Yaisa ay napupunta sa mga gamot at pagpapakonsulta nila noon bago pa man simulan ni Santo na ubusin ang kanilang ipon para sa ibang bagay. Nararamdaman ni Isa ang bigat ng bawat buntong hininga. Ang bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo patungo sa sahig ay tila mga saksi sa kanyang tahimik na pagdurusa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa matanda na ang paborito nitong anak ay naglulustay ng pera para sa isang kabit. Ngunit ang kanyang paggalang sa pamilya ay tila isang tanikalang nakagapos sa kanyang dila. At huwag mong kalimutan, Isa, pagpapatuloy ni Consolacion habang naglalakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila pagtatatak ng kapangyarihan. Kailangan ni Crisanto ng 50,000 piso
para sa darating na pagtitipon ng mga guro. Huwag mong sabihing wala kang maibibigay. Huwag kang maging madamot sa sarili mong asawa. Napatingin si Isa sa kanyang biyenan. 50,000? Iyon na ang huling perang nakatabi sa kanyang munting lalagyan. Ang perang inilaan niya para pambayad sa upa ng pwesto sa palengke. Kung ibibigay niya iyon, mawawalan siya ng kabuhayan. Mawawalan siya ng tanging sandigan na natitira sa kanya. Inay, iyon na lang po ang natitira kong pera para sa puhunan. Puhunan? Ang puhunan mo ay ang anak ko. Kung wala si Crisanto, wala ka ring silbi. Putol ni Konsolasyon. Ang boses nito ay puno ng kamandag. Magpasalamat ka at hinahayaan ka pa naming manatili sa bahay na ito kahit wala kang kwentang asawa. Ihanda mo ang pera bukas bago pa ako mawala ng pasensya sa iyo. Lumabas si Konsolasyon ng sala. Iniiwan si Isa na mag-isa sa gitna ng malamig na sahig. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang malaking pabigat na dagandagan sa kanyang dibdib. Natingala si Isa sa kisame, pilit na pinipigilan ang mga luhang nais kumawala. Isang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan habang nakatitig sa kawala. Hanggang kailan siya magsisilbing alipin sa isang pamilyang ang turing sa kanya ay isang kasangkapan lamang? Hanggang kailan siya magbabayad para sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa? Ang kasalanan ng pagiging matapat at mapagmahal? Nabalik lamang ang diwa ni Yesa nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Santo sa labas. Ngunit sa halip na kaba, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, madungis, pagod at puno ng sugat. Ngunit sa loob ng kanyang puso, isang maliit na apoy ang nagsisimulang magningas sa gitna ng matinding ulan ng kawalang katarungan. Huwag na huwag mong susubukang magsumbong, Dora. Isang salita mo lang at sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawala ng scholarship. Mawawala ka rin sa lungsod na ito na parang bula. Tandaan mo, isang hamak na estudyante ka lang at ako ay isang respetadong guro. Sino ang paniniwalaan nila? Ang mga salitang yon ni Santo ay tila mga malalamig na daliri ng kamatayan na humahawak sa leeg ni Dora. Nakasandal ang dalaga sa madilim na pasilyo ng bahay, nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa nanlilisik na mga mata ng kanyang landlord. Nakita ni Dora ang lahat, ang paghalik ni Santo kay Amarilis sa loob mismo ng bakery habang si Isa ay nasa palengke. Ang pag-abot ng makapal na sobre ng pera na alam niyang galing sa pinagpaguran ni Isa. Hindi nakasagot si Dora. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang buwan na pananatili niya sa bahay na yon bilang boarder, itinuring siyang parang tunay na kapatid ni Isa. Ngunit ngayon, ang katotohanang hawak niya ay tila isang nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang konsensya. Nang makaalis si Santo na may daladalang mapang-uyam na ngiti, naiwang mag-isa si Dora sa dilim. Ngunit ang mas masakit na sandali ay nang bumukas ang pinto ng kusina at iniluluwa nito si Isa. Baka sa mukha ng matandang babae ang matinding pagod. Ang kanyang mga mata ay tila may malalim na lumbay na pilit itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Dora, gising ka pa pala? Halika rito. Kumain ka muna. Nagtabi ako ng mainit na pandesal para sa'yo. Alam kong nag-aaral ka ng mabuti para sa exam mo. Malambing na tawag ni Yaisa. Lumapit si Dora sa hapagkainan. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa panginginig sa ilalim ng mesa. Tiningnan niya si Isa na maingat na inilalagay ang mga tinapay sa isang plato. Napansin ni Dora na ang kinakain ni Yaisa ay ang mga gilid ng tinapay na tostado at malapit ng masunog, ang mga bahaging hindi na maibebenta. Ate Isa, bakit iyan ang kinakain mo? Doon ka na sa magaganda ang luto. Mahinang sabi ni Dora. Ang kanyang boses ay tila sasabog na sa sobrang awa. Ngumiti lang si Isa.
Isang ngiting tila nagmumula sa kailaliman ng isang pagod na kaluluwa. Ayos lang, Dora. Sayang naman kung itatapon. Iyong malalambot at magaganda, itinabi ko para kay Santo. Alam mo naman ang asawa ko, kailangang laging pinakamaganda ang ihahain ko sa kanya para hindi siya mahiya sa mga kasamahan niya. Ang bawat kagat ni Isa sa matigas na tinapay ay tila isang saksak sa puso ni Dora. Paano nagagawang tiisin ng isang babae ang lahat ng tira-tira ng buhay habang ang lalaking pinaglilingkuran niya ay ibinibigay ang lahat ng kasarapan sa ibang babae? Habang si Isa ay nagpapakabusog sa mga sunog na bahagi ng kanyang sariling paghihirap, si Santo ay nagpapakabusog sa tamis ng pagtataksil. Gusto ni Dora na sumigaw. Gusto niyang hawakan ang mga kamay ni Isa at sabihing, "Ate," niloloko ka niya. "Ang perang pilit mong tinitipid ay ginagamit niya para sa iba." Ngunit tuwing bubuka ang kanyang bibig, naaalala niya ang banta ni Santo. Naaalala niya ang kanyang mga magulang sa probinsya na umaasa sa kanyang pagtatapos bilang nurse. Nabalik lamang ang diwa ni Dora nang marinig niya ang mahinang ubo ni Isa. Napansin niya ang isang maliit na sugat sa daliri ng babae. Isang sariwang paso mula sa hurno na hindi man lang nagawang gamutin ni Isa dahil sa dami ng ginagawa. Kumuha si Isa ng isang basong tubig at uminom ng dahan-dahan. Ang kanyang mga balikat ay tila nakayukod sa bigat ng mundong kanyang pinapasan. Minsan, Dora, ang pag-ibig ay parang pagluluto ng tinapay. Bulong ni Isa habang nakatitig sa malamlam na ilaw ng kusina. Kahit anong init ng pugon, kailangan mong manatili sa harap nito. Kasi kung iiwan mo, mawawala ng saysay ang lahat ng inihanda mo. Tiningnan ni Dora ang kanyang ate Isa. Ang babaeng ito ay hindi lang basta nagluluto ng tinapay. Niluluto niya ang kanyang sariling buhay para lang magkaroon ng init ang buhay ng iba. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mahinang pagnguya ni Isa sa tuyong tinapay. Isang tunog na para kay Dora ay mas malakas pa sa anumang sigaw ng pagdurusa. Paano nga ba itatago ng isang maliit na pipit ang isang malaking bagyo? Hanggang kailan kayang tiisin ni Dora ang makita ang isang anghel na dahan-dahang pinapatay ng mga demonyong nakatira sa loob mismo ng kanyang tahanan? Nanatiling nakayuko si Dora. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa platong puno ng mainit na pandesal at sa labas ng bintana, ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Tila ayaw saksihan ang masakit na katotohanang nakabalot sa loob ng munting kusinang yon. "Huwag mo na akong hintayin, Isa. Maraming tinatapos na paperwork sa school. Baka doon na ako matulog. Huwag kang istorbo. Pagod ako." Ang boses ni Santo sa kabilang linya ng telepono ay tila yelo na dumampi sa nagbabagang balat ni Isa. Ibinaba ng lalaki ang tawag bago pa man makapagsalita si Isa para sabihing hindi niya na kayang itayo ang kanyang sarili. Nakahiga si Isa sa sahig ng aying kusina. Ang kanyang pisngi ay nakalapat sa malamig na semento habang ang buong katawan niya ay nanginginig sa tindi ng lagnat. Sa labas, ang langit ng Iloilo ay naglalabas ng puot. Ang mabigat na pagbuhos ng ulan sa bubong na yari sa yero ay lumilikha ng isang nakabibingging ingay. Tila libu-libong maliliit na martilyo na pumupukpok sa kanyang ulunan. Ang bawat patak ng ulan ay tila paalala ng kanyang kawalan ng halaga sa paningin ng lalaking pinaglilingkuran niya ng buong buhay. Pinilit ni Isa na gumapang patungo sa mesa. Doon ay nakahanda ang isang baso ng mainit na salabat na ginawa niya para kay Santo dahil alam niyang masakit ang lalamunan nito kaninang umaga. Ngunit ngayon, ang salabat ay malamig na, katulad ng malasakit na inaasahan niya mula sa kanyang asawa. Ang init na dapat ay nagmumula sa pag-ibig ay napalitan ng nakapapasong init ng lagnat na unti-unting lumalamon sa kanyang diwa. "Santo!" bulong niya. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang hagupit ng hangin
na pumapasok sa siwang ng bintana. Nabalik lamang ang kamalayan ni Isa nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa likod. Inakala niyang si Santo na yon na marahil ay naawa ito at bumalik. Ngunit ang aninong lumapit sa kanya ay mas maliit at puno ng kaba. Ate Isa. Diyos ko, ate! Ang boses ni Dora ay puno ng takot. Mabilis na lumapit ang dalaga at binuhat ang ulo ni Isa. Ramdam ni Dora ang tindi ng init na nanggagaling sa balat ng matandang babae. Sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, si Dora lang ang tanging saksi sa pagguho ng isang haligi ng tahanan. Dora, si Santo, baka kailangan niya ng pagkain sa school. Kahit sa gitna ng deliryo, ang kapakanan pa rin ng asawa ang iniisip ni Yaisa. Ate, itigil mo na yan. Wala siya sa school. Nakita ko ang sasakyan niya sa harap ng spa ni Amaryllis bago bumuhos ang ulan. Sigaw ni Dora, ang kanyang mga luha ay humahalo sa basang damit dahil sa ulan. Hindi na niya kayang makita si Isa na ganito. Isang anghel na pilit lumilipad kahit bali na ang mga pakpak. Dinala ni Dora si Isa sa silid at maingat na pinunasan ang katawan nito ng maligamgam na tubig. Sa bawat haplos ng basang bimpo, nakikita ni Dora ang mga bakas ng sakripisyo ni Isa, ang mga ugat na lilitaw sa kamay, ang mga peklat, at ang mukhang tumanda bago ang kanyang panahon. Habang naghahanap si Dora ng gamot sa cabinet sa tabi ng kama, isang sobre ang nahulog mula sa ilalim ng mga damit ni Santo. Ito ay may tatak ng isang malaking bangko. Sa tindi ng kuryosidad at kaba, binuksan ni Dora ang sulat. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito sulat tungkol sa seminar o tungkol sa trabaho ni Santo. Ito ay isang notice of foreclosure. Dahil sa hindi pagbabayad ng loan sa loob ng 6 na buwan, ang munting bahay at ang bakery na itinuturing ni Yesa na kanyang buhay ay nakatakda ng bawiin ng bangko sa susunod na buwan. Napatingin si Dora kay Isa na ngayon ay mahimbing na natutulog dahil sa pagod at sakit. Walang malay ang pobreng Tho, lamban na ang bubong na nagtatanggol sa kanya laban sa ulan ay wala na palang katiyakan. Ang perang akala niya ay napupunta sa kinabukasan ay naging usok na kasama ng mga halakhak ni Santo at Amaryllis sa loob ng isang mamahaling spa. Nabalik ang tingin ni Dora sa bintana. Ang ulan ay tila walang balak tumigil. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay tila nagpapakita ng isang madilim na katotohanang hindi na kayang itago ng kahit anong kumot. Hanggang kailan mananatiling bulag ang isang pusong labis na nagmamahal? At ano ang gagawin ni Isa kapag nalaman niyang hindi lang ang kanyang asawa ang nawala, kundi pati na rin ang huling lupang kanyang tinatapakuan? Hinawakan ni Dora ang kamay ni Yaisa ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang pangakong hindi na siya mananatiling tahimik. Sa labas, ang hangin ay patuloy na humahagulgol, tila nakikiramay sa isang babaeng mawawalan na ng lahat sa gitna ng malakas na bagyo. Pangde, bakit mo pa pinoprotektahan ng taong unti-unti nang pumapatay sa'yo, Ate Isa? Tingnan mo ang sarili mo, halos wala ka ng lakas, pero siya. Nandoon siya sa piling ng iba, nilulustay ang huling sentimong pinagpaguran mo. Ang bawat salita ni Dora ay tila mga sampal na gumigising sa nahihimbing na diwa ni Isa. Nakatayo silang dalawa sa tapat ng isang makintab at modernong gusali, ang spa ni Amaryllis. Ang amoy ng mamahaling langis at bulaklak na lumalabas mula sa loob ay tila sumasakal kay Isa. Ibang-iba sa pamilyar na amoy ng mainit na harina at usok na nakasanayan niya sa buong buhay niya. Kahit nangihina pa ang kanyang mga tuhod mula sa lagnat, pinilit ni Yisa na tumingin sa malaking glass window ng establishmento. Doon, sa ilalim ng malambot at madilaw na ilaw, nakita niya ang isang eksenang hindi niya akalaing magiging totoo. Si Santo, ang lalaking sinilbihan niya ng may katapatan, ay nakaupo sa isang selyadong sofa. Tumatawa
habang hinahawakan ang mga kamay ni Amaryllis. Walang anino ng pagod na guro na laging idinadahilan ni Santo pag-uwi sa bahay. Walang bakas ng stress o ng seminar na sinasabi niya. Ang nakikita ni Iisa ay isang lalaking malaya, masaya, at tila nakahanap ng bagong mundo sa piling ng isang babaeng nakasuot ng sedang damit na binili gamit ang perang pambayad sana sa kanilang bahay. Naramdaman ni Yisa ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang lalamunan ay tila na puno ng tuyong buhangin, hindi siya makahinga, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na bumubugbog sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw, hindi siya naguwala, ngunit sa loob ng kanyang katawan, may isang bagay na tuluyan ng nabasag, isang banga ng tiwala na hindi na kailanman mabubuo pa. Iyan ba ang seminar niya, ate? Bulong ni Dora, ang boses nito ay puno ng puot at pakikiramay. Iyan ba ang dahilan kung bakit kailangan niyang isanla ang bakery mo? Para lang magkaroon ng ganitong karangyaan ang babaeng iyan? Nanigas ang buong pagkatao ni Isa nang makita niyang kumuha si Santo ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Ang sobreng alam ni Isa na naglalaman ng perang hiningi nito sa kanya kahapon para sa emergency tuition ng isang estudyante. Iniabot iyon ni Santo kay Amaryllis kasabay ng isang halik sa noo ng babae. Ang bawat galaw ni Santo ay puno ng pag-aaruga. Ang pag-aarugang matagal nang ipinagkait sa kanyang asawang naghihintay sa bahay na may dalang mainit na kape at pag-asa. Ang paningin ni Yaisa ay unti-unting lumabo dahil sa luhang hindi na niya kayang pigilin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang pusong nasunog na sa tindi ng sakit hanggang sa maging abo ang lahat ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, isang paalala na siya ay gising at hindi ito isang masamang panaginip. Umuwi na tayo, Dora, mahinang sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging malamig at matigas, tila isang bakal na dumaan sa apoy at ngayon ay unti-unti nang tumitigas. Ate, hindi mo ba sila susugurin? Hindi mo ba ipapamukha sa kanila ang lahat? Takang tanong ni Dora. Tumingin si Isa sa huling pagkakataon sa loob ng spa. Nakita niya ang sariling anino sa salamin. Isang babaeng gusot ang damit, maputla at mukhang luma. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang bagong ningas ang nagsisimulang mabuo. Isang apoy na hindi nanggagaling sa pugon, kundi sa kailaliman ng kanyang nasaktang dangal. Hindi pa ngayon, Dora? Sagot ni Isa habang tumatalikod sa maliwanag na gusali. Ang tinapay, kapag hilaw pa, ay madaling masira. Kailangan itong lutuin sa tamang init at sa tamang panahon. Nabalik lamang ang diwa ni Yaisa nang marinig niya ang tunog ng kulog sa malayo. Ang bagyo sa labas ay tila humuhupa na, ngunit ang bagyo sa loob ng puso ni Yaisa ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat hakbang niya palayo sa spa, nararamdaman niya ang bigat ng foreclosure notice sa kanyang isipan. Hindi lang niya ililigtas ang kanyang sarili, ililigtas niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang galit? At paano haharapin ni Santo ang asawang hindi na muling titingin sa kanya ng may paghanga, kundi ng may matinding pagkasuklam? Nanatiling tahimik si Isa sa buong biyahe pa uwi. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong sa kanyang kandungan. Ang lagnat na nagpapahina sa kanya kanina ay napalitan ng isang kakaibang init. Isang init na magsisilbing lakas niya para sa isang labanang hindi inaasahan ng sinuman sa pamilya Vergara. Pirmahan mo na ito, Isa. Para naman ito sa ikagaganda ng bahay natin. Para hindi ka na mahirapan sa mga sirang gripo at tumutulong bubong. Trust me, honey. Ginagawa ko ito para sa ating dalawa. Ang boses ni Santo ay kasing tamis ng pulot, ngunit para kay Isa,
Bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila langaw na dumadapo sa isang nabubulok na karne. Inilapag ni Santo ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng hapagkainan, eksaktong sa tabi ng platong may mainit na merienda na inihanda ni Isa. Isang special power of attorney, isang kasangkapang gagamitin ni Santo upang tuluyang nakawin ang huling piraso ng dangal ni Yisa ang kanyang bakery. Tiningnan ni Yisa ang ballpen na nasa tabi ng papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi na huwag isaksak ang ballpen na yon sa kamay ng lalaking nasa harap niya. Nararamdaman niya ang titig ni Santo, isang titig na puno ng pagkukunwari at pagkakatao. Sa likod ng mga matang iyon, alam ni Yisa na ang nakikita ni Santo ay hindi isang asawa, kundi một con bò vật sữa. Mahanda sang-sang mang legit hit. Kailangan ba talagang pirmahan iyan ngayon, Santo? Pagod pa kasi ako mula sa pagluluto. Mahinang sagot ni Isa. Pilit na pinapanatili kay Mat na kuwa mo't nguy fuktong. Ngayon na, Isa, para maasikaso ko na sa bangko bukas. Huwag ka ng maraming tanong. Hindi mo naman maiintindihan ang mga legalities na ito. Sagot ni Santo. Ang tono ng boses nito ay nagsisimula ng maging iritable. Ang pamilyar na paraan niya ng pag-gaslight kay Isa tuwing nararamdaman niyang hindi niya makuha ang gusto niya. Dahan-dahang hinawakan ni Isa ang papel. Ang pakiramdam ng bond paper sa kanyang balat ay tila isang mantsa na mahirap alisin. Ngunit sa halip na pirmahan, maingat niyang itinupi ang dokumento. Iwan mo muna rito, Santo. Babasahin ko lang nang maigi mamaya pagkatapos kong maglinis. Nakalabas si Santo ng bahay nang may kasamang malakas na buntong hininga ng inis. Hindi na mamalayan na ang kanyang tanga na asawa ay dahan-dahang tinatanggal kay Tonglong. Mahanda kwang bokoko. Nang masiguro ni Isa na wala na ang sasakyan ni Santo, mabilis siyang nagbihis at kinuha ang kanyang lumang bag. Kasama si Dora, nagtungo sila sa isang maliit na opisina sa dulo ng lungsod. Doon ay naghihintay si Letty, isang dating kamag-aral ni Yisa na ngayon ay isang mahusay na accountant. Ang amoy ng lumang papel at tinta sa loob ng opisina ni Letty ay nagbigay kay Isa ng kakaibang lakas. Habang inilalapag ni Letty ang mga bank statements sa mesa, ang bawat numero na nakasulat doon ay tila mga hiyaw ng katarungan. Isa, totoo ang hinala mo. Seryosong sabi ni Letty habang itinuturo ang mga transaksyon. Halos 3 milyong piso na ang nailipat mula sa joint account nyo patungo sa isang account na nakapangalan kay Amaryllis Dizon. At ang utang sa bangko para sa bahay nyo? 1 taon na itong hindi nababayaran. Ang pera na ibinibigay mo kay Santo para sa amortization, diretso sa bulsa ng spa ni Amaryllis. Nanlalamig ang buong katawan ni Isa habang nakikinig. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya sa gitna ng init ng hurno, ang bawat gabing puyat at pagod, ay naging puhunan para sa kaligayahan ng ibang babae. Ang bawat paso sa kanyang kamay ay tila naging marka ng kanyang pagiging biktima. Tumingin si Isa sa kanyang mga palad. Ang mga palad na humuhubog ng tinapay para sa komunidad ng Iloilo. Ang mga palad na ito ang bumuo sa kanilang tahanan at ang mga palad din na ito ang wawasak sa kasinungalingan ni Santo. Letty, anong kailangan kong gawin? Tanong ni Isa. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Kailangan nating ilipat ang lahat ng natitirang assets sa isang bagong korporasyon na ikaw lang ang may-ari at ang special power of attorney na ibinigay ni Santo. Huwag mong pipirmahan yan. Sa halip gagamitin natin ang mga ebidensyang ito para sampahan siya ng economic abuse at concubinage. Paliwanag ni Letty. Nabalik lamang ang diwa ni Yisa nang marinig niya ang mahinang pagpukpok ng ulan sa bintana ng opisina. Isang golden moment ang namuo sa kanyang isipan. Naalala niya noong nagsisimula pa lang sila ni Santo kung paano sila naghahati
sa isang pirasong tinapay. Ngayon, ang tinapay na yon ay naging lason. Ngunit may isang misteryong nabuo sa isipan ni Jaisa. Bakit tila kampanteng-kampante si Santo? Mayroon pa ba siyang ibang itinatago? Isang gabi, nakita ni Jaisa na may kausap si Santo sa telepono na tinatawag niyang attorney. Ngunit hindi si Letty iyon. Gagawin natin ang lahat, Letty. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang makuha nila ang bakery. Iyon na lang ang natitira sa akin. Wika ni Jaisa habang mahigpit na hawak ang mga ebidensya. Sa pagtatapos ng araw, bumalik si Isa sa bahay na tila walang nangyari. Inilapag niya ang dokumento ni Santo sa ibabaw ng mesa. Ngunit sa loob ng dokumentong yun, may nakasingit na isang sulat na hindi inaasahan ni Santo. Isang sulat na magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Santo, si Isa ay nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang cliffhanger ay hindi ang pirma ni Isa, kundi ang katotohanang natuklasan niya sa ilalim ng una ni Santo. Isang passport at 2 tiket papuntang ibang bansa na nakatakda sa susunod na linggo, ang mismong araw ng anibersaryo ng kanilang kasal. Plano ni Santo na takasan ang lahat ng utang at iwan si Isa sa gitna ng guho habang siya ay nagsisimula ng bagong buhay kasama si Amaryllis. Ang tanong, hahayaan ba ni Jaisa na makalipad ang mga ibon ng pagtataksil o puputulin niya ang kanilang mga pakpak bago pa man sila makalayo? Gusto ko yung pinakamahal, yung hindi kayang bayaran ng kahit sino rito sa Iloilo. I want a 5-tier cake, Isa. At gusto ko, ikaw mismo ang maghatid niyan sa party ko sa Sabado. Ang boses ni Amaryllis ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa dangal ni Isa. Nakatayo ang babae sa gitna ng munting bakery. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng malinis at mabangong paligid na puno ng amoy ng vanila at bagong lutong tinapay. Ang bawat salita niya ay may kalakip na mapang-uyam ng ngiti. Ang uri ng ngiti ng isang magnanakaw na ipinagmamalaki ang kanyang ninakaw sa harap mismo ng biktima. Tumigil ang mga kamay ni Jaisa sa pag-aayos ng mga ensaymada. Nararamdaman niya ang init na nanggagaling sa horno sa kanyang likuran. Ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Amaryllis. Mula sa maayos na buhok nito hanggang sa suot nitong mamahaling sapatos na halatang binili mula sa perang dapat ay pambayad sa kuryente ng kanilang tahanan. Birthday ko na sa Sabado, and Santo told me na ikaw lang ang pinakamagaling gumawa ng cake rito. Sayang naman kung hindi ko matitikman ang luto ng legal wife, di ba? Pagpapatuloy ni Amaryllis habang hinahawakan ang isang pirasong tinapay at pagkatapos ay diring-direng ibinalik ito sa tray. Make it special, Isa. Make it look like a dream. Kasi sa Sabado, doon ko i-announce ang pinakamagandang balita sa buhay ko. Ramdam ni Isa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Alam niya kung anong balita ang tinutukoy ni Amaryllis. Alam niya ang tungkol sa mga ticket at passport na nakita niya sa ilalim ng una ni Santo. Ang cake na ipinapagawa nito ay hindi lang para sa birthday. Ito ay para sa isang selebrasyon ng kanilang pagtakas, isang piging para sa paglilibing sa kanyang buhay bilang asawa. Sa isang golden moment ng pagtitimpi, hinawakan ni Jaisa ang kanyang lumang rolling pin, ang kahoy na katuwang niya sa loob ng maraming taon ng paghihirap. Ito ang sandatang nagbigay sa kanya ng kabuhayan at ito rin ang magiging saksi sa kanyang pagbawi. Dahan-dahang humarap si Isa kay Amaryllis. Ang kanyang mukha ay tila isang lawa na kalmado, ngunit may malalim na panganib sa ilalim. Sige, Amaryllis, tatanggapin ko ang order mo. Sisiguraduhin kong iyon ang cake na hinding-hindi mo malilimutan sa buong buhay mo. Mahinang sagot ni Isa. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang malamig na katiyakan na nagpatahimik sandali sa mapang-aping halakhak ni Amaryllis. Good. I knew you'd be professional.
Ganyan naman kayong mga martir, di ba? Tiis-tiis lang kahit dinudurog na, wika ni Amaryllis. Habang naglalakad palabas, ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang mapanuksong ritmo na naiiwan sa pandinig ni Yisa. Bago tuluyang makalabas, lumingon muli si Amaryllis. By the way, Isa, alam ba ni Santo na nahanap mo na ang passport niya? Oh, wait. Surprise nga pala dapat iyon, di ba? See you on Saturday. Naiwang mag-isa si Isa sa gitna ng kanyang tindahan. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Mula sa likod ng pinto, lumabas si Dora na may dalang baso ng tubig. Ang mga mata nito ay puno ng luha para sa kanyang ate Isa. Ate, bakit mo tinanggap? Bakit ka papayag na saktan kanya ng ganoon sa harap ng maraming tao? Tanong ni Dora. Ang boses nito ay nanginginig sa wat-ingat. Hindi sumagot si Isa. Sa halip kumuha siya ng isang malaking mangkok ng harina at ibinuhos ito sa mesa. Sa bawat pagmasa niya, nararamdaman niya ang bawat kasinungalingan ni Santo, ang bawat sampal ni Konsolasyon, at ang bawat pangiinsulto ni Amaryllis. Ang harina ay lumilipad sa hangin, tila mga alabok ng kanyang nakaraan na kailangan ng linisin. Isang misteryo ang naiwan sa isipan ni Dora. Bakit tila masayang naghahanda si Isa? May napansin si Dora na isang maliit na notebook na palaging hawak ni Isa nitong mga nakaraang araw. Isang notebook na naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng mga taong pinagkakautangan ni Santo. Mga taong hindi alam na ang kanilang pera ay ginamit sa maling paraan. Dora, tawag ni Isa habang patuloy sa pagmamasa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa puting kwarta. Ang pinakamatamis na cake ay iyong niluto sa apoy ng katotohanan. At sa Sabado, lahat sila ay makakatikim ng luto ko. Ang cliffhanger ay hindi ang paparating na party, kundi ang isang tawag na tinanggap ni Yesa matapos umalis ni Amaryllis. Isang tawag mula sa isang abogado na nagsasabing handa na ang lahat ng papeles para sa pagbawi ng pamamahala sa bakery. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan ni Isa na pirmahan ang pag-amin ni Santo sa harap ng mga saksi. Magagawa ba ni Isa na harapin ang asawa sa harap ng lahat? O mas pipiliin niyang tumakas na lamang kasama ang kanyang natitirang dangal? Ang gabi ng Sabado ay hindi na lamang tungkol sa kaarawan ni Amaryllis. Ito ay magiging gabi ng paghuhukom para sa pamilya Vergara. Siguraduhin mong perpekto ang cake na yan, Isa. Ayaw kong mapahiya tayo sa mga bisita ni Amaryllis. Isipin mo na lang na investment ito para sa reputasyon ko bilang guro. Ang mga salitang yon ni Santo ay tila huling patak ng lason sa isang basong puno na. Habang sinasabi niya iyon, abala siya sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Hindi man lang tinitingnan ang kanyang asawa na magdamag na hindi natulog sa harap ng mainit na horno. Ang bawat hagod ng icing ni Yisa sa 5 palapag na cake ay tila paglalagay ng puting kumot sa isang bangkay. Ang bangkay ng kanilang pagsasama. Hindi sumagot si Isa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa puting tore ng asukal at harina na nasa kanyang harap. Sa labas, ang kadiliman ng madaling araw ay tila nakikiramay sa katahimikan ng kusina. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng bentilador na umiikot, tila isang paulit-ulit na bulong ng babala. Ang bawat dekorasyong inilalagay ni Isa ay ginawa ng may katumpakan, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang dambuhalang martilyo na bumubugbog sa kanyang pagkatao. Sa isang golden moment ng huling pagtitiis, hinawakan ni Isa ang kanyang singsing sa kasal. Maluwag na ito sa kanyang daliri dahil sa laki ng ipinayat niya nitong mga nakaraang linggo. Naalala niya ang araw na isinuot iyon ni Santo sa kanya. Ang pangako ng katapatan na ngayon ay naging isang madilim na biro. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing at inilagay ito sa loob ng fondant na bulaklak sa pinakatuktok ng cake.
isang lihim na hiyas sa gitna ng isang matamis na kasinungalingan. Huwag kang mag-alala, Santo. Magiging usap-usapan ang cake na ito sa buong Iloilo. Hinding-hindi nila ito malilimutan. Mahinang sabi ni Isa, ang kanyang tinig ay malamig pa sa simoy ng dagat tuwing hating gabi. Nang sumapit ang gabi ng okasyon, ang marangyang ballroom ng isang hotel sa Iloilo ay napuno ng ingay ng tawanan at tunog ng mga kubyertos. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay humahalo sa hangin. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Santo at Amarilis. Tila sila ang hari at reyna ng gabi. Si Amarilis ay nagniningning sa kanyang pulang gown, habang si Santo ay nakangiti ng malapad, tila isang bayani na nagwagi sa laban. Ngunit sa gitna ng katuwaan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang lahat ng mata ay lumingon sa babaeng pumasok. Hindi ito ang madungis at amoy usok na Isa na kilala ng lahat. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestido na tila kulay ng dagat bago ang bagyo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay may bakas ng dangal na matagal nang itinago ng harina at uling. Sa likuran niya, itinutulak ni Dora ang isang cart kung saan nakapatong ang dambuhalang cake. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng cart sa carpet ay tila isang mabagal na pagbilang sa nalalabing oras ng kaligayahan ni Santo. Nakita ni Isa ang pagkagulat sa mga mata ni Santo. Ang baso ng alak sa kamay ng lalaki ay tila nanginginig ng bahagya. Si Amarilis naman ay tinaasan siya ng kilay. Ang mga mata nito ay puno ng pang-uuyam, ngunit may halong kaba na hindi nito maipaliwanag. Isa, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa bakery mo na lang ihatid ang cake. Pabulong na saway ni Santo nang makalapit si Isa. Ang kanyang boses ay puno ng takot na baka mapahiya siya sa harap ng kanyang mga kasamahan sa paaralan at mga lokal na opisyal na naroroon. Ngumiti si Isa, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayaw ko namang palampasin ang pagkakataong ito, Santo, lalo na't ito ang gabi ng iyong pagdiriwang. Isang misteryo ang naiwan sa hangin. Bakit may mga hindi inaasahang bisita sa likod ni Ichisa? Sa dulo ng ballroom, nakatayo ang manager ng bangko at ang dekano ng paaralan kung saan nagtuturo si Santo. Hindi alam ni Santo na ang mga taong ito ay hindi inimbitahan ni Amarilis, kundi ni Isa mismo sa pamamagitan ng isang liham na nagsasabing may mahalagang anunsyo tungkol sa donasyon ng paaralan. Ladies and gentlemen, pagsisimula ni Isa habang hinahawakan ng kutsilyo para sa paghiwa ng cake. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong ballroom. Pinatatahimik ang bawat bulong-bulungan. Bago natin tikman ang tamis ng tagumpay ni Amarilis at ng aking asawa, mayroon lamang akong munting regalo na nais ipakita sa inyong lahat. Isang kwento ng sakripisyo, ng pangarap, at ng katotohanan. Ang cliffhanger ay hindi ang paghiwa sa cake, kundi ang biglang paglabas ng isang video sa malaking projector screen sa likod ni Isa. Hindi ito video ng mga alaala ni Amarilis. Ito ay ang mga kuhang video ni Dora, mga sandali ng pagtataksil ni Santo, ang mga dokumento ng pagnanakaw sa pera ng bakery, at ang mga passport na may flight details para sa susunod na araw. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Santo habang nakatingin sa screen. Ang bawat lihim na inakala niyang baon na, sa limot, ay nakalantad na ngayon sa harap ng buong lungsod ng Iloilo. Magagawa ba ni Santo na tumakas pa? O ang cake na gawa ni Yisa ang magiging huling pagkain niya bilang isang malayang tao? Ang gabi ng paghuhukom ay nagsisimula pa lamang at ang unang hiwa ng kutsilyo ay hindi para sa asukal, kundi para sa huling hibla ng kasinungalingan. Tumigil ka na, Isabelina. You're making a scene. Huwag mong sirain ang gabing ito. Nakakahiya sa mga tao. Ang pabulong na bulyaw ni Santo ay tila isang desperadong pagtatangka na pigilan ang pag-apaw ng baha. Hawak niya ng mahigpit ang braso ni Isa. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa takot at hiya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi binitawan ni Isa ang kanyang tingin. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng asawa mula sa kanyang braso, isang pagkalas na tila pagputol sa huling hibla ng kanilang pagsasama. Sa malaking screen sa likuran, ang video ay patuloy na nagpapakita ng mga ebidensya ng paglipat ng pera ni Santo mula sa school fund patungo sa personal account ni Amaryllis. Ang bawat numero na lumalabas ay tila mga hiyaw ng katarungan sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng ballroom. Ang mga kasamahan ni Santo sa paaralan ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagkadiri. Si Amaryllis ay nakatayo sa gilid. Ang kanyang mukha na kanina ay nagniningning sa kapalaluan, ngayon ay maputla pa sa abo. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng sarili niyang mga kasinungalingan. Mahiya? Mahinang tugon ni Isa. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng silid sa tulong ng mikropono sa entablado. Ang dapat mahiya, Santo, ay ang lalaking nagnanakaw sa sariling asawa at sa paaralang nagbigay sa kanya ng dangal. Ang dapat mahiya ay ang gurong nagtuturo ng moralidad sa umaga, pero naglulustay ng pawis ng iba sa gabi. Kinuha ni Yaisa ang isang maliit na kahon mula sa cart ng cake. Lumapit siya kay Amaryllis na ngayon ay nanginginig na sa galit at hiya. Sa harap ng lahat, iniabot ni Yaisa ang kahon. Happy birthday, Amaryllis! Heto ang huling regalo ko para sa'yo. Wika ni Isa. Nanginginig na binuksan ni Amaryllis ang kahon. Inasahan ng mga tao na alahas o baka isang masakit na bagay ang nasa loob. Ngunit ang nakita nila ay isang simpleng bote ng gamot para sa pangangati ng balat. Isang mahinang tawanan ang sumabog sa loob ng ballroom. Isang tawang puno ng pang-uuyam. May mga pangangati na hindi kayang gamutin ng kahit anong mamahaling pahid, Amaryllis. Pagpapatuloy ni Isa, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig sa kaluluwa ng babae. Dahil ang kati na nanggagaling sa pagnanasa sa pag-aari ng iba ay hindi nasa balat, kundi nasa kailaliman ng iyong konsensya. At ang kasingkati ng ginawa niyo ni Santo ay hindi kailanman mapapakalma ng perang ninakaw niyo sa akin. Isa, enough! Sigaw ni Santo. Akmang susuguri ng asawa nang biglang humarang si Dora kasama ang dalawang lalaking nakauniforme. Attorney, officer, heto po ang mga dokumentong kailangan nyo. Matapang na sabi ni Dora. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng takot. Iniladad niya ang foreclosure notice at ang audit report ng paaralan. Ang manager ng bangko ay lumapit kay Santo. Mr. Vergara, ang bahay niyo ay formal nang kinuha ng bangko dahil sa default sa payment. At ayon sa bagong legal na dokumento mula kay Mrs. E. Sabilina, ang bakery ay formal nang inihiwalay sa inyong conjugal property dahil sa economic abuse. Hindi pa natatapos ang gulat ni Santo nang humarap sa kanya ang dekano ng kanilang paaralan. Santo, bukas na bukas ay asahan mo ang suspension at formal investigation. Hindi namin hahayaang ang isang magnanakaw at manloloko ay manatili sa aming institusyon. Sira na ang pangalan mo bilang guro. Sa isang golden moment ng pagbawi, tumingin si Isa sa kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang singsing sa kasal. Ang naramdaman niya ay hindi ang bigat ng pagkawala, kundi ang gaan ng kalayaan. Ang bawat paso sa kanyang daliri ay tila naging mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Tumingin siya kay Santo. Isang lalaking ngayon ay mukhang maliit, luma, at walang halaga sa gitna ng marangyang ballroom. Ang tinapay na niluto sa kasinungalingan Santo ay palaging magiging mapait sa lalamunan. Huling hirit ni Isa. Tapos na ang pagpapakain ko sa'yo. Mula ngayon, ikaw na ang bahalang mabusog sa sarili mong kahihiyan. Naglakad si Isa palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay tila pag-iwan sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay.
Hindi niya lumingon nang marinig niya ang pagsisigawan ni Santo at Amaryllis na nagsimula ng magsisihan sa isa't isa. Hindi niya lumingon nang marinig niya ang tunog ng mga posas na dumiin sa mga kamay ng asawang dati ay itinuring niyang langit. Ang cliffhanger ay hindi ang pag-aresto kay Santo, kundi nang makalabas si Isa sa hotel, isang misteryosong itim na sasakyan ang huminto sa harap niya. Bumaba ang bintana nito at isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isa, akala ko ba hindi ka nalalabas sa anino niya? Sino ang lalaking ito mula sa nakaraan ni Isa na tila alam ang lahat ng kanyang pinagdaanan? At sa gitna ng kanyang tagumpay, handa na ba si Isa para sa isa pang lihim na matagal na niyang ibinaon sa limot? Ang katahimikan ng madaling araw sa Iloilo ay tila isang malamig na dapo ng kamay sa pagod na katawan ni Isa. Wala na ang ingay ng ballroom, wala na ang matatalim na salita ni Amaryllis, at wala na ang mabigat na presensya ni Santo. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, ramdam ni Isa ang bawat sugat sa kanyang puso na ngayon pa lamang nagsisimulang kumirot ng totoo. Ang tagumpay ay may kasamang pait. Ang kalayaan ay may bitbit na hapis. Sa loob ng selda ng lokal na presinto, si Santo ay nakaupo sa isang malamig na semento, malayo sa marangyang buhay na pangarap niya. Ang kanyang pangalan na matagal niyang iningatan bilang isang respetadong guro ay naging putik na tinatapak-tapakan na ngayon ng buong bayan. Wala si Amaryllis sa tabi niya. Ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat ng nakaw na yaman ay mabilis na naglaho, na parang usok ng marinig ang tunog ng mga posas. Bit-bit ang huling piraso ng alahas na pag-aari sana ni Yaisa. Nabalik lamang ang diwa ni Isa nang marinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto ng kanyang munting bakery. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mukha ni Lola Consolacion. Wala na ang kapalaluan sa mga mata ng matanda. Wala na ang mga hiya sa leeg nito. Ang kanyang biyenan ay mukhang luma, tuyot at puno ng takot. Isa, irog ko. Ang boses ni Consolacion ay nanginginig, tila isang dahon na malapit ng malaglag sa sanga. Patawarin mo ang anak ko. Nagkamali lang siya, nadala ng tukso. Alam mo namang ikaw lang ang tunay na pamilya namin. Tulungan mo kaming bawiin ang bahay. Saan ako titira? Saan ako pupunta? Tiningnan ni Isa ang matanda. Sa loob ng maraming taon, ang mga salita ni Consolacion ang naging lason sa kanyang araw-araw. Ang pangaalipusta nito tungkol sa kanyang pagiging baog at amoy pugon ay tila mga echo na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang naramdaman ni Isa, kundi isang malalim na pagkapagod. Pamilya? Mahinang tanong ni Isa. Ang kanyang tinig ay matatag pa sa mga pader ng simbahan ng Jaro. Ang pamilya, inay, ay hindi nagnanakaw ng kinabukasan ng isa't isa. Ang pamilya ay hindi nagtatakip ng kasalanan habang pinapanood na nadudurog ang taong nagpapakain sa kanila. Ibinigay ko ang lahat sa inyo, ang pawis ko, ang dugo ko, ang bawat pangarap ko. Pero ano ang ibinigay niyo sa akin? Isang bahay na puno ng kasinungalingan. Isa, parang awa mo na. Akmang luluhod si Consolacion, ngunit humakbang paatras si Isa. Huwag po kayong lumuhod sa akin, inay. Lumuhod kayo sa Diyos at hilingin ang kapatawaran para sa anak nyo. Ang bakery na ito, ang munting buhay na ito, ito na lang ang natitira sa akin. At hinding-hindi ko nahahayaang hawakan nyo pa ito. Maaari na kayong umalis. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang formal na pagtatapos sa isang dekada ng pagkaalipin. Nanatiling nakasandal si Isa sa pinto. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Nararamdaman niya ang mga luhang dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa paglaya ng lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng mahabang panahon. Isang golden moment ang namuo nang lumapit si Dora at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Isa.
walang salita. Tanging ang init ng presensya ng dalaga ang nagsilbing gamot sa nanginginig na kalamnan ni Asa. Kumuha si Dora ng isang basong tubig at iniabot ito, isang simpleng kilos na nagpakita na sa gitna ng guho, may isang bagong pundasyon ng pamilya na nabubuo. Ate, may naghahanap sa'yo sa labas, bulong ni Dora. Nasilayan ni Isa ang lalaking bumaba mula sa itim na sasakyan kagabi. Si Gabriel. Ang lalaking dati ay katuwang niya sa pangangarap bago siya nabulag ng matatamis na salita ni Santo. Si Gabriel na umalis ng Iloilo dahil sa paninirang puri ni Santo noon, ngayon ay nagbabalik bilang isang matagumpay na negosyante. Isa, tawag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at isang uri ng pag-aaruga na matagal nang hindi naramdaman ni Isa. Narinig ko ang lahat. Hindi ako narito para kaawaan ka. Narito ako dahil alam ko kung gaano katatag ang mga kamay na gumagawa ng tinapay na ito. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy sa iyong pugon. Tumingin si Isa sa kanyang bakery. Ang lumang signboard na Vergara's Traditional Bakery ay nakalaylay na. Tila isang sugatang ibon. Kinuha ni Isa ang isang martilyo at dahan-dahang tinanggal ang bawat pako nito. Ang bawat kalabog ng bakal sa kahoy ay tila pagtanggal sa apelyidong naging tanikala sa kanyang buhay. Ang cliffhanger ay hindi ang pagdating ni Gabriel, kundi ang isang balita na dinala ni Dora mula sa ospital. Habang nililinis nila ang mga kalat ng kahapon, isang tawag ang nagsabing si Santo ay isinugod sa infirmary ng presinto dahil sa matinding atake sa puso. Ngunit may isang huling kahilingan ng lalaki bago ito mawalan ng malay. Gusto niyang ibigay kay Isa ang isang susi na itinago niya sa ilalim ng sahig ng kanilang lumang silid. Susi para sa ano? Mayroon pa bang huling lihim na hindi na isama sa mga dokumento ng bangko? At handa ba si Isa na muling pumasok sa bahay na naging impyerno niya para lamang mahanap ang huling piraso ng katotohanan? Nanatiling nakatayo si Aisa sa harap ng kanyang tindahan, ang martilyo ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Sa gitna ng liwanag ng umaga, ang anino ng kanyang nakaraan ay tila unti-unti nang humihaba, ngunit ang kanyang mukha ay nakaharap na sa sikat ng araw. Hindi ko kailangan ng iyong huling habilin, Santo. Ang tanging kailangan ko ay ang makuha ang huling piraso ng aking sarili na ninakaw mo. Ang boses ni Aisa ay hindi na nanginginig habang binabaybay niya ang madilim at maalikabok na pasilyo ng kanilang lumang bahay. Hawak niya ang maliit na susi na ipinadala ni Santo mula sa ospital. Ang amoy ng amag at mga nakasarang alaala ay bumabalot sa bawat sulok. Ang bahay na ito, na dati ay puno ng halimuyak ng bibingka, ngayon ay tila isang kabaong ng mga pangarap na nabulok. Sa ilalim ng sahig ng kanilang lumang silid, nahanap ni Isa ang isang maliit na kahon na yari sa nara. Ang paglangit-ngit ng kahoy habang binubuksan niya ito ay tila isang mahabang buntong hininga ng nakaraan. Sa loob, hindi ginto o pera ang nakita niya. Doon ay nakasalansan ang mga orihinal na titulo ng lupa ng kanyang mga magulang, ang lupang kinatatayuan ng bakery na akala ni Yesa ay naisanla na ni Santo. May kalakip itong isang maikling sulat na may bahid ng tuyong luha. Isa, sinubukan kong isanla ito, pero hindi ko nagawa. Ito na lang ang tanging bagay na hindi ko nakuha sa'yo dahil kahit sa kadiliman ng aking puso, alam kong ito ang iyong buhay. Patawad. Naramdaman ni Yesa ang isang mabigat na bara sa kanyang lalamunan. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na ilog. Ito ay isang mabagal na pagtulo ng tubig sa tigang na lupa. Hindi niya binura ang lahat ng sakit, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Yesa na ang tanikalang nag-uugnay sa kanya sa kasalanan ni Santo ay tuluyan ng naputol. Ang lupang ito ay sa kanya. Ang bakery na ito ay sa kanya. At sa wakas, ang kanyang kinabukasan ay muling nasa kanyang sariling mga kamay. Pagkalipas ng ilang buwan, ang kalye ng Iloilo ay muling napuno ng isang pamilyar
at matamis na halimuyak. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masarap ang amoy, mas malalim ang pagkakagawa. Ang lumang signboard na Vergara ay wala na. Sa halip isang bagong karatula ang nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Pan de Pag-asa, ang panaderya ni Isabelina. Ate Isa, ang daming tao sa labas. Hindi na namin mahabol ang pag-aayos ng mga ensaymada. Ang masayang sigaw ni Dora habang mabilis na naglalakad. Ang kanyang uniforme sa nursing ay maayos na nakatupi sa isang tabi habang tumutulong siya bago pumasok sa klase. Ngumiti si Isa, isang nangiting nagsisimula sa kanyang mga mata at umaabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa paligid ng kanyang bagong tiemban. Maliwanag ito, puno ng mga bulaklak at ang bawat customer na pumapasok ay binabati niya ng may tunay na kagalakan. Wala na ang takot na baka may maghanap ng utang, wala na ang hiya sa mga tsismis ng kapitbahay. Isang golden moment ang namuo nang pumasok si Gabriel sa pintuan. Hindi siya nagdala ng malalaking regalo, kundi isang basket ng sariwang prutas at isang maliit na pakete ng pinakamagandang uri ng asukal mula sa kanyang hasyenda. Lumapit siya kay Isa at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay nito ng matagal. "You did it, Isa," bulong ni Gabriel. "Sabi ko sa'yo, ang mga kamay na ito ay hindi lang para sa harina. Ang mga kamay na ito ay para sa pagbuo ng isang bagong mundo. Salamat, Gabriel. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin noong ang tingin ko sa sarili ko ay isa na lang sunog na tinapay." Sagot ni Isa. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at pag-asa. May isang kilig na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na akala niya ay namatay na kasama ng kanyang nakaraang pagsasama. Sa gitna ng katuwaan ng grand opening, lumapit ang isang maliit na bata. Marumi ang muka at halatang nagugutom. Hindi nag-atubili si Isa. Kinuha niya ang pinakamalaki at pinakamainit na bibingka. Lumuhod siya upang pantayan ang bata at ibinigay ito ng may kasamang yakap. Lagi mong tatandaan, maliit na kaibigan. Kahit gaano kahirap ang buhay, palaging may mainit na tinapay na naghihintay sa iyo rito. Wika ni Gisa. Ito ang misyon ng Pan de Pag-asa, hindi lang para kumita, kundi para maging kanlungan ng mga katulad niyang minsan nang nawalan ng lahat. Nabalik lamang ang diwa ni Gisa nang marinig niya ang tunog ng kampana ng simbahan sa malayo. Ang tunog ay tila isang pagbabasbas sa kanyang bagong simula. Tumingin siya sa langit at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang cliffhanger ay hindi isang banta ng panganib, kundi isang matamis na hamon ng kinabukasan. Habang tinitingnan ni Isa ang papalayong sasakyan ng bangko na nagdala ng formal na dokumento ng kanyang pagmamay-ari sa lupa, napansin niya ang isang pamilyar na figura sa kabilang panig ng kalsada. Isang babaeng mukhang pagod, gusot ang damit, at may dalang luma at sirang maleta. Si Amaryllis, ang babaeng dati ay nagniningning sa karangyaan, ngayon ay tila isang aninong naghahanap ng matutuluyan. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang takot at kahihiyan sa mga mata ni Amaryllis ay sapat na para malaman ni Isa na ang karma ay tapos na sa kanyang trabaho. Ano ang gagawin ni Isa? Lalapitan ba niya ang babaeng sumira sa kanyang buhay para mag-alok ng tulong? O tuluyan na ba niyang isasara ang pinto ng kanyang puso upang protektahan ang kanyang bagong nahanap na kaligayahan? Ang huling hakbang ng kanyang paglalakbay ay narito na. Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Iloilo ay tila isang dambuhalang painting na gawa sa ginto at lila. Ang marahang hampas ng mga alon sa buhanginan ay lumilikha ng isang payapang musika. Tila isang oyayi para sa isang pusong matagal na nakipaglaban sa bagyo. Nakatayo si Isa sa dalampasigan, hinahayaan ng malamig na tubig na dumampi sa kanyang mga paa. Ang bawat bakas ng kanyang hakbang sa basang buhangin ay mabilis na binubura ng dagat, tila pagsasabi na ang mga sakit ng nakaraan
ay tuluyan na ring hinugasan ng panahon. 1 taon na ang lumipas mula nang maganap ang gabing niyanig ang kanyang mundo. Ang Pan de Pag-asa ay hindi na lang isang maliit na panaderya. Naging simbolo na ito ng katatagan sa buong lungsod. Ngunit sa likod ng tagumpay na yon, ang pinakamalaking nakamit ni Yaisa ay ang katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Ate Isa, malapit na ang graduation ko. Sabi ko sa'yo, nursing na ang dating ko. Masayang sigaw ni Dora habang tumatakbo patungo sa kanya, bit-bit ang kanyang puting cap. Ang dalaga ay naging higit pa sa isang kapatid kay Isa. Siya ang buhay na patunay na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahal at katapatan sa gitna ng pagsubok. Ngumiti si Isa at niyakap ng mahigpit si Dora. Proud na proud ako sa iyo, Dora. Ikaw ang naging liwanag ko noong madilim pa ang lahat. Nabalik lamang ang diwa ni Isa nang marinig niya ang mabagal na yabag ng sapatos sa buhanginan. Si Gabriel, hindi na kailangan ng mga mabulaklak na salita. Sa tagal ng kanilang muling pagsasama, sapat na ang mga sulyap at simpleng paghawak sa kamay upang malaman ang nilalaman ng puso ng isa't isa. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi ni Isa, kapwa nakatanaw sa malawak na abot-tanaw. Kamusta ang huling pagbisita mo sa presinto? Mahinang tanong ni Gabriel. Huminga ng malalim si Isa. Binisita niya si Santo bago ito ilipat sa National Penitentiary. Nakita niya ang isang lalaking wala na ang ningning sa mga mata. Isang lalaking binalot na ng pagsisisi at kahihiyan. Hindi siya nagdala ng galit. Sa halip, nag-iwan siya ng isang basket ng tinapay, ang parehong tinapay na dati ay pinagsaluhan nila. Napatawad ko na siya, Gabriel. Sagot ni Isa, ang kanyang tinig ay malinaw at payapa. Hindi dahil sa karapat-dapat siya sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang pagdadala ng galit ay parang paghawak sa mainit na uling. Ikaw lang ang patuloy na mapapaso. Ang pagpapatawad ni Shisa ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbibigay ng laya sa kanyang sarili na magmahal muli nang walang takot. Isang golden moment ang namuo ng dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Isa at maingat na inilapat ang kanyang mga labi sa mga palad nito. Ang mga palad na may mga peklat ng paso, ang mga palad na humubog ng libu-libong tinapay, at ang mga palad na ngayon ay handa nang humawak sa isang bagong pangako. Handa ka na bang simulan ang susunod na kabanata, Isa? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Handang-handa na, Gabriel, dahil alam ko na ngayon na ang tunay na sarap ng buhay ay hindi lang nasa asukal o bagoong hunong tinapay, kundi nasa kalayaan mong piliin kung sino ang pagsisilbihan mo ng iyong pagmamahal. Tugon ni Isa. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kalangitan at napapalitan ng libu-libong bituin, ang Pan de Pag-asa sa malayo ay nananatiling maliwanag. Ang amoy ng bibingka ay humahalo sa simoy ng dagat, nagpapaalala sa lahat na ang bawat pagtatapos ay isa lamang masarap na simula ng isang mas magandang kwento. Ang katarungan ay nakamit, ang kapayapaan ay nahanap, at ang pag-ibig, ang tunay at tapat na pag-ibig, ay muling namukadkad sa gitna ng hardin ng pagsasakripisyo. Sa dulo ng lahat, si Isabelina Vergara ay hindi na lamang isang thawlamban. Siya ay isang babaeng natutong magmasa ng sariling kapalaran hanggang sa maging ito ay isang obra maestra ng pag-asa.